Hello po mga kapistolero, magandang araw po sa inyo. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. May tanong po ako sa inyo. May mga weapon lights po ba kayo na nakakabit sa inyong mga handgun or pistols gaya po nito? Parang sa panahon ngayon nauuso or makikita mo maraming nagkakabit ng mga weapon lights gaya po nitong O-Light na nakakabit dito sa Glock 19 ko. Tapos, itong TLR6 na nakakabit sa Glock 43X. At ito, medyo makaluma na. TLR1 pa kasi ito na nakakabit sa Glock 17 ko. Ang tanong, paano kung wala kang weapon light or yung pistol mo walang attachment ng weapon light? Gaya po na itong CJ75B. Wala po siyang railings na pwedeng pagkakabitan ng mga weapon lights. Obligado tayo, gagamit tayo ng flashlights, di ba? At yan ang pag-uusapan natin mga kapistolero. Kamakailan po kasi ay nagkaroon po ng pagsasanay ang aming grupo sa low light or night firing na tinatawag. At gumamit po kami ng flashlight. Yun po ang gusto kong i-share po sa inyo. Hindi po ako isang firearm instructor. Isa rin po akong estudyante. Gusto ko lang naman po i-share kung ano po yung natutunan ko doon sa firing session namin na low light o night firing. Sa demonstration na ito, gagamit po tayo muli ng airsoft pistol. For safety purposes po ito. At ang una kong ide-demonstrate po sa inyo ay ang tinatawag nilang FBI technique. Sa FBI technique, ang flashlight po ninyo ay itataas po ninyo. Ayan, gaya po nung nakikita po ninyo. Ayan, ganyan po ang FBI technique. So, yung flashlight, i-flash po ninyo doon sa target. Pero meron rin pong tinatawag na overhead FBI technique. Ano po ang advantage ng FBI technique? Since malayo yung flashlight sa katawan mo, usually ang tinatarget kasi ng mga bad guys, lalo pag sa madilim, yung source po ng ilaw. So, ang advantage po nito, hindi ikaw yung magiging target, kundi yung source ng ilaw. Yun lang. Kailangan maunahan mo siya or else baka tamaan yung kamay mo. Ang susunod naman na technique ay ang tinatawag na neck index. Sa neck index, ilalagay nyo po yung flashlight malapit po sa inyong leeg. O kaya, minsan ang tawag po nila dito ay cheek index. Ganito po siya. Ang advantage naman po nito ay kung saan pumihit ang katawan mo, sumasama naman yung flashlight. Ang susunod naman na technique, ito naman ang tinatawag nilang Harris technique. Sa Harris technique, mag-iingat po kayo. Kasi yung iba, ang nangyayari, inuuna po nila yung flashlight, tapos bago nila susunod yung baril. So, anong nangyayari? Nagswaswipe po yung baril dun sa kamay ninyo. Okay? Ang tamang technique po ng Harris technique ay unahin nyo po yung baril at yung flashlight ilalagay po ninyo sa ilalim. Ano naman ang advantage ng Harris technique? Gaya po ng neck index, ang Harris technique, kung saan po nakapoint yung flashlight ninyo, nakasunod halos yung inyong baril. At isa pang advantage nito ay nakasangkal po yung baril nyo dun sa kamay. Nagkakaroon kayo ng accuracy sa inyong mga targets. At ang huli namang technique ay ang tinatawag nilang Rogers technique. Ano naman ang Rogers technique?
Ang Rogers technique ay yung flashlight ay nasa tabi ng inyong mga baril. Gaya po ng nakikita po ninyo. Yung iba, daliri ang pinang-on nila doon sa flashlight. Yan, ganito oh. Yung iba naman, ang ginagamit nila ay yung palad nila. Advantage po nitong method na to, yung kamay nyo, yung tatlong daliri nyo, at pwedeng naka-hold, naka-grip siya. Tapos, ang pang-on po nyo yung flashlight ay yung inyong palad. Ang disadvantage lang po nito, minsan yung flashlight po ninyo, bumababa ang aim. Yan, gaya niyan, no? Lalo na pag mali ang hawak po ninyo. Kaya be sure na yung flashlight po ninyo ay naka-point pataas. Medyo mahirap po itong technique na to, pero pag na-master po ninyo, maganda rin siya. Para saan ba itong mga flashlight technique na to? Itong night firing na dinemonstrate ko po sa inyo. Sa law enforcers po, sa mga police, military, special forces, kasama po ito sa kanilang trabaho. Sa atin namang mga civilians, siguro magagamit natin itong night firing o low light firing sa home defense. Napaka-importante po ng flashlight sa night firing o yung mga tactical light. Napaka-importante po nun. Kasi para ma-identify mo kung sino yung mga bad guys at sino yung mga good guys. Sa ating mga civilians naman, sa pag pinasok po tayo, at least pag may flashlight po tayo, ay ma-identify po natin kung baka mamaya hindi mo masabi, may kasambahay pala tayo o kasama natin sa bahay o yung mga anak natin, biglang sumulpot, di ba? At least pag sa flashlight, ma-identify mo kung bad guys ba siya o family members. Ito pong pinakita ko sa inyo o dinemonstrate ko po sa inyo ay introduction lang po ito sa night firing. Different method po na paghawak ng flashlight. Suggest ko po ay sumali kayo sa mga pistol class. Marami po niyan sa Facebook. Makikita po ninyo yun. Mag-browse lang po kayo sa Facebook. Marami pong mga nag-o-offer ng mga pistol class. Minsan nag-o-offer po sila ng low light o night firing. Sumali po kayo dyan. Maraming kayong matututunan. Napaka-importante po niyan. Well, sana nakatulong po sa inyo itong video na to, no? Uulitin ko po, hindi po tayo isang firearm expert. Sinishare ko lang po sa inyo kung ano po yung natutunan ko sa pag-a-attend din po ng mga firearm class. At kung may comment po kayo, mag-comment po kayo sa comment section. Kung nagustuhan po niyo itong video na to, paki-like na lang po. At sa mga hindi pa po nagpa-follow, mag-follow na lang po tayo sa aking Facebook page. At meron din po akong YouTube channel. Paki-subscribe na lamang po. And as always, lagi ko pong sinasabi, maging responsible gun owners po tayo. And to God be the glory. Bye!